Sumainyo ang kapayapaan. Sa tao, kapag may nababatid siyang darating na minamahal niya, nananabik siya. Kapag may pagkain siyang gusto at pinabili niya, sabik na siyang makain ito, madala sa kanya. Kapag may pinagbiling siya at hindi pa dumarating ang pinagbilinan niya, sabik na sabik siyang mabatid kung anong nangyari sa hinabilin niya. Kapag siya ay may ginagawa, sabik nang makatapos kung napapagod na ang katawan niya. Kapag siya ay naglalakad at malayo ang tutunguhan, nananabik na siyang makarating pagdaka upang siya ay makapagpahinga. Ang Ama, kailan kaya pananabikan ng tao na tumupad ang lahat sa mga atas at aral niya? Kailan kaya mananabik ang taong tuwirang siya'y madama? Kailan kaya kasasabikan ng tao ang mga salita niya upang magbigay linis sa kanilang diwa at magpatag ng kalooban? Katotohanan ng sa akin tinuturan, maraming kinasasabikan ng nilalang, subalit ang makitungong totoo at tapat sa Ama, ayaw panabikan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Tao, manabik kayo bawat araw na madama nyo ang Ama, at kayo'y kalulugdan, di kayo malulumbay. Kapag lumalaban ka ng tagisan, nananabik ka kung anong maging resulta ng inyong laban. Subalit sa larangan ng paligsahan ng kabanalan, walang magbibigay niyan kundi Amang mahal. Kaya't ang gagawin mo lamang, sumulong ka ng sumulong, tumupad ka ng tumupad, at ika'y maghintay ng kanyang kaukulan. Subalit habang ikaw naman ay tumutupad, di mo man siya nasisilayan, nababatid mo sa iyong sarili na siya'y matapat sa iyo. Sapagkat damang-dama mo kung paano lumingap at magpatibay siya sa iyong buhay. Yamang ika'y anak niyang, sa kanya'y sumusunod, tumutupad at tumanggap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Kung ang susundin ng tao ay ang kapwa niya, anak, magulang, asawa at kapatid niya, sigurado ang dahilan di patotoo pagtitiwala niya, sapagkat may pag-aalinlangan na pagagalingin siya. Subalit kapag pinagtibay ang salita ng Ama niya, patotoong siya'y may paniniwala sa kanya. O mga mahal ko, hindi kayo tinututulang makinig sa kapwa nyo, subalit pagtibayin sa isip nyong maniwala kayo, sapagkat ang Ama nyo siyang kagalingan at buhay nyo, magpakailanman di mapaparam sa mundo. Kaya't kung makinig ka man sa kapwa mo tao, maging sino mang nagmamalasakit sa iyo, unahin mong magtiwala sa Diyos Ama mo at patototohanan niyang buhay kumikilos sa buhay mo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kaya naman itong Ama na mahiwaga sa tuwina, kilalang kilala niya mga tapat sa kanya. Di man tuwirang gumawa ng paraan, ang kaparaanan niya siyang kanilang ibinigay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't may nagsusumigaw, himalay na kantan ko, hiwaga ay nasaksiyan ko. Sapagkat sa paniniwala niyang tapat na nakantan, sa kanyang damdamin, nanahan sa isipan. Yan ang Ama, Amang buhay sa tuwina, di talusira, walang alinlangan sa kanyang mabuting gawa. Patuloy siyang tumutupad dito sa lupa, kaya't ang sa kanya ay tanggap kung sino siyang ganap. Napapatotohanan niyang siyang Ama ng hiwaga. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneya hanam. Maraming magagawa ang tao sa lupa, subalit masigit na maraming gagawin ang Diyos Amang dakila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Kilalanin niyong Ama, manabik kayo sa tuwina na siyang magturo at mag-akay sa buhay niyo. Doon hindi niya kayo ililigaw at kailanman di mapapahamak ang sa kanya'y tumutunton, nagnanasang tumalima sa kanyang kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung may napahamak sa pagtalim at pagsunod sa Kanya, wala nang nagpatutuong dakila siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Pinatitibay ng Ama ang bibig ng tao sa mga aral at salita niya. Sinisidla ng talino ang diwang tumututo sa Kanya. Pinatatapang ang kalooban, pinasisiklab ang pag-ibig niya sa mga tapat na totoong kanyang mga anak, sapagkat walang tutupad at gaganap kung lahat ay duwag. Nang ganang pagkatao at katauhang tatanggap, at ganang pagkataong tatalimang lahat. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya may kilala ba kayong kapwa-tao na naging matapang alang-alang sa Ama? Di ganang siya yan at di ganang katauhan. Yaon ang patuto, buhay ang kanyang espiritu. Sumain nyo ang kapayapaan, di baling duwag ka sa pagkakasala. Maging matapang ka lamang sa pahayag ng Ama at pagiging marapat na sa kanya'y tumupad. Subalit umiwas kang sa kanya'y lumaban, sapagkat di mo kayang labanan maging sino ka man, sapagkat siya ang di makikita na gumagawa at tumutupad. Ngunit ang kapwa mo, saan man makita mo, masasabi mong siya'y taong katulad mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumain niyo ang kapayapaan. Yamang naituran ko, o dakilang aking Ama. Ang mga katagang pinauna sa kanila. Igawad mo sa nagnanasang makilala ka, do'y mawawawaan ang marapat nilang kamtan. At patuloy nasisibol ang galak at ligaya sa kanilang kalooban dahil ika'y nadama. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkaramahaliya karamahal. Atsakaramahayan na naman. No, palayan na naman. Nekkarameneya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagmulat ba ng mata mo, nakakita ka pa? Purihin mong Ama, may liwanag ang iyong mata. Nang magsalita ka ba'y naibuka mo ang bibig mo at may tinig na lumuwan? At maganda ka pang mangusap. Purihin mo ang Ama, sa Kanya nagmula iyan. At nang may nagsalita ba, na kapwa mo'y narinig mo, pasalamatan mo siya, may pandinig ka pa. Nang humakbang ka't naihakbang ang paa, nagalaw mo ito at dalaway na sunod mo, sa iyong paggalaw pati kamay mo. Purihin at pasalamatan mo ang Ama mo, siyang may taglay ng buhay mo. Sapagkat ni sino mang kapwa mo na nagmamahal ng tapat sa iyo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, di mapagagalaw buong bahagi ng katawan mo. Kaya kung kilala mo siya, sabihin mo, purihin ka Ama, ako ay buhay pa. May lakas, may liwanag, may pandinig, may pandama, may pananalita, at may panlasa. Ako'y tulungan mo sa maghapong ito. Tao,
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit ang tao nga naman, pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, sa umagang kay ganda, iniisip niya na'y iba. Ni hindi niya nasabing, salamat po sa'yo, ako'y buhay pa. Tao, pagunita lamang, naway maalala nyo, may Diyos, Ama kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Wala kayo sa dakong ito kung wala ang Diyos, Ama ninyo. Sa patnubay ng Espiritu niya, kaya kayo'y naririto. Subalit di lahat ng pumarito, kanyang tinanggap at kanyang nakilalang ganap ang Ama niyang tinatawag. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, mapapalad ang sa kanya'y tumanggap at kumilala, tuwirang madarama, buhay siya tuwina. Sumainyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sumapit ba ang karawan mo at muli ay nagunita, ito pala ang birthday mo? Nasabi mo bang salamat sa iyo, Ama, sa buong isang taong paghahari mo? Ano man ang pinagdaanan ko, mga magaganda at pangit sa buhay ko, mga kalusugang kinamtanang bahagi ng katawan ko at mayroong magkasakit nito. Salamat sa iyo, Ama, at ako ay humihinga, masasabi kong buhay ako. Nasabi ba ito nang nagkaroon ng kaarawan sa inyo? Ilan kaya ang nagpurit, nagpasalamat sa mga biyaya at pagpapala niya? Kakarampot, kakaunti at iilan. Nakasadyad siya sa isang taon. O ilan ang marami? Diyos ko, buhay na naman pala ako sa hirap ng buhay na ito. Walang kasiyahan ang tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, matantunawa ninyo, kayo ay may buhay at ang may pahiram, Diyos Ama lamang. Walang dilit iba, maliban siya. Siya'y tanggapit kilalanin, isasadyad kayo sa kalbaryo niyo, sapagkat siyang kahulagpusan at katagumpayan dito sa lupa, hindi ang kapwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mga kasama niyo'y sugo lamang sa inyo kung gumawa ng mabuti para sa buhay niyo. Ngunit ang nagbigay kaparaanan, Diyos na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mapapalad ang di nakakalimot magpasalamat sa Kanya. At sa puso nila'y totoong nakatatak siya. At di kaya lamang nagpupuri masaya siya, may lakas ang katawat, malusog, walang sakit siya. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat, paano ka gagamutin kung di ka nagkasakit? Paano ka tatanglawan kung di ka nadimlan? Paano ka akayin sa matwid kung di ka naligaw? Paano ka palalakasin kung hindi ka nanghina? Paano ka bibigyan kung wala kang pagkukulang? Paano ka awasan kung di ka nagmalabis? Paano kay tutuwid o tao kung di makikinig ka sa tamang magtuwid at tamang gumawa sa buhay mo? Halina kayo, mga mahal ko, namnamin ang tinuran ko. Baka nilayan nyo, matatarok nyo sino ako. Bawat araw, bawat segundo, minuto ng buhay nyo, may tagamasid, tagapakinig sa inyo. Yamang kayo'y naririto, suriin at tantuin nyo, sino kaya ito? Walang dilit iba, ang Diyos, Ama ninyo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tinig niyong baluktot, sintunado't mainam, maganda't pasigaw, maski na maharam.
may kaloob pa rin, tanging siya lamang. Siya ang nagbibigay ng mga tinig niyong taglay. Kaya't siya pa rin ang dapat pasalamatan, siya pa rin ang dapat papurihan kung kayo'y pinahiram ng mainam na tinig. Ito ay puhunan, huwag niyong kaliligtaan, pasalamatan niyong walang kumpay. Tao, kahit na masarap kang kumain at di ka makapagsalita, hindi ka magiging galak ang tatanggapin at mararamdaman. Subalit, kung Ama sa tuwinay sa puso nyo, aaliwin niya kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Gaano man karami at siksik-liglig pa ang dami ng yaman mo, kung wala kang sisilid at Ama mo'y di magsisilid sa'yo ng mga pag-iisip kung ano ito't ano yaon, wala kang mababatid. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Magalak, magpuri ang taong matuwid sa isip at damdamin sa Ama ay tapat. Sa totoong buhay niya, Ama'y tinanggap. Nekkarameneyahanam. 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 Magsisibol ang galak nyo, mga minamahal ko, kung ang pandaman nyo'y nabuhay sa oras na ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Daan-daan lamang yan, tulay-tulay lamang. Kung papaano ang inyong dila, daan ng panlasa, daan ng pananalita, tilaukan ninyo, patungong esophagus para magkakaugnay sa lalamunan. Ibig sabihin, kung paano binigyan ng koneksyon o konektado ng Ama ang pagkilos sa bahagi ng katawan ng taong lahat ng binuhay niyang mga partisyon. Sino ang higit na matalino sa kanilang lahat? Di nga ba't siya? Kaya mga mahal, kung totoo lamang at makikipagtotoo ang tao, lalasapin ang totoong galak sa puso nito. Tama po ba? Bawang katotohanan, mga minamahal ko. Tatanong ko lang sa inyo, katulad nyong maraming naririto ngayon, huwag kayong magiging masama ang pag-iisip at huwag kayong mapagparatang. Kung tao ang nagpapagaling at ang pinag-aralan ng kagalingan, sana'y hindi nyo hinahanap ang kagalingan nyo rito ngayon. Subalit maliwanag na patutuo ng Ama, kung magigising lamang kayo at matututo, ang manggagamot nyong pinag-aral at natuto sa mula sa kanyang katalinuhan, at ang espiritu niya ay kaisa. Maluwag sa dibdib nyo ang lahat at kayo'y magagalak sa inyong pagtanggap. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, walang nagbibigay buhay, maliban siya lamang. Sumayinyong kapayapaan, kaya't mapapalad ang nasa mag-inam pa ang pag-iisip, malawak pat, malalim mag-isip, ay nakamtan niya na ang Ama, at di na iba ang mga salita niya, damang-dama niya na. Subalit paano? Kung ika'y matarik nung unang buhay mo,
palalo mayabang, at biglang nagkasakit ka na hindi mo siya naramdaman. Kailan mo pa siya madarama kung wala ka ng ulirat? At di mo na siya maapuhap. Paano mo pa masasabing mahiwagat dakila? Lalo na kung inaakay ka na lamang upang ikay makalakad. Mga mahal, inaantig ang damdamin ninyo ng Ama. Ginigising ang mga puso ninyong mga natutulog sa pandama. Naway makilala niyong totoo siya. Huwag kapaimbabawan sa pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo. Ganang kuntsing na pagkatao, walang talinong sambitin ito. Ganang di nyo nakita, magsuri nga kayo. Kayo na rin ang humatol. Kung sa kapahamakan nyo, hinatulan nyo'y espiritu, kayo ang may gusto. Mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan, magpakailanman sa mga taong tapat sa Ama at Anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang nagpapakatotoo, patuloy humahanap ng katotohanan. Ang nagbabago, patuloy na nagsisisit, humahanap ng kaparaanan din naman kung paano siya magiging lubos sa pagkilala at pagtanggap sa Ama. Subalit ang mga taong mapanukso, patuloy na agaw ang nagbabago. Mga nagbabago, kung totoo kayo, patotohanan nyo sa Ama, siyang pakinggan nyo. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Suriin nyo ngayon kung may mali ako. Doon tumindig ka't mga tuwiran at tutugunin ko kung anong tatanong mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, sapagkat ang pag-ibig ko ay gayon. Hindi kusintidor, kundi mapagmahal. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't, kaunti lamang, hindi pa kailangan dumami kung ito'y kasalanan. Kaunti mong kaalaman, marapat paramihin pa kung ikaw ay totoo. At ang nasa sa iyong marami na, kailangang sidlan pa kung tapat ka na. Sapagkat ito ang bawang totoo. Ang Ama lumilingap sa bawat anak niya. Kaya nga't, ang wika niya, ang aking paalala'y hindi nawawala. Ang aking pagpapagunit ay hindi mamamatay. Ang aking paggabay at patnubay di mapaparam. Ang aking pagtutuwid ay walang katapusan. Ang aking patnubay ay hindi mawawala. Tulad nyo na mayroong sabon na bububula. Kapag ito'y nawala na, walang masisilayan. Mga anak, di man ako tulad ng sabon ninyong nakikita kapag ito'y napabula, ngunit ako'y di naglalaho sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kumusta po kayo, mga anak niya? Ay, sa dami po ninyo na yan. Hindi akma yung tinig na narinig. Kumusta po kayo, mga anak ng Ama? Hindi pa rin po sapat. Kumusta po kayo, mga anak ng Ama? Ay, may pipi. Kumusta po kayo, mga anak ng Ama? Kulang pa. Kumusta po kayo, mga anak ng Ama? Nawa nga'y mabuti. At lalo pang bumuti. Sapagkat
Panapanahon lang yan. Tandaan ninyo. Panapanahon lang yan. May panahon ng karamdaman, may panahon ng kagalingan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. May panahon ng pag-uulat, may panahon ng pagtupad. May panahon ng pangangaral, may panahon ng pagtanggap. Kaya't kung panahon nyo na ngayon, nakatanggap kayong lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan. Kung panahon na ninyong nakatanggap, kayo magsigala. Inakay ka ba? Subalit di mo nadama ang pagmamahal ng nag-aakay sa iyo? Sino ba siya? Asawa mo? Dili kaya'y anak mo? Dili kaya'y kapatid mo? Dili kaya'y magulang mo? Dili kaya'y katulong mo? Baka ikaw ang hindi marunong makadama ng pagmamahal, kahit anong pagmamahal ang gawin nila, hindi mo rin maramdaman. Kailan ka makakadama sa ama mo? Kapag nakadama ka ng pagmamahal ng kapwa mo at pagmamalasakit nila, nararamdaman mo ang ama mo. Buhay ba ang ama? Sapagkat anumang maikli na pagtatawid sa iyo ng kapwa mo, anumang kaunting tinamay sa iyo ng kapwa mo, anumang mabuting ginawa sa iyo, nakilala mo dahil nararamdaman mo ang ama mo. Subalit, kung di mo nararamdaman ang ama mo, nagpapakasakit na sa iyo ang kapwa mo, walang pakialam ka pa. Sapagkat may sarili kang iyo na yun ang pinakikiramdaman mo, pinakikinggan mo. May sarili kang katwiran, may sarili kang dahilan, may sarili kang damdamin at kaisipan. Subalit kung ang damdamin mo'y mula sa ama at ang isip mo'y siya, lahat ng kapwa mo'y bibigyan mong puwang para mahalin mo at magmahalan kayo, para tanggapin mo at magtanggapan kayo, para unawain mo at magkaunawaan kayo, para maging mahalaga siya at mahalaga ka sa kanila. Sumayinyong kapayapaan, magpakailanman. Habang kayo ay nabubuhay, pamamaraan ay tanggapin nyo mula sa Ama, huwag sa kaparaanan lamang ninyo. Kung may pamamaraan kayong nagagawa at gagawin, sa Kanya nagmula kung mabuti, kung masamay, hindi siya. Mahal na mahal ko kayo. Mga minamahal, pumalakpak nga kayo. Nawa, kung paano nyo napapalakpakan ang inyong mga hinahangaan, nasa sarili ka mang tahanan mo't walang nakakakita sa'yo, palakpakan mong tuwang-tuwa ang ama mo. At sabihin mo, Diyos ko, pinupuri kita. Buhay ba ang ama? Hinga, hinga. Hingang malalim. Yan. Huwag kang nagbubuntong hininga. Sapagkat kaya ka nagbubunting hininga, mayroon kang inaalala, o dili kaya'y galit ka. Subalit kung ang pagbubuntong hininga mo'y masaya ka, kay luwag sa damdamin mo, anak ng ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Halina, halina, halina kayo. Kung papaano pumapalakpak kayo, ugat sa palad nyo'y nananalaytay na totoo, na napapaandar sa buong bahagi ng bisig nyo. At ang patutuo noon, kaya napalakpak nyong kamay nyo, bahagi ng buhay nyo, sa kamay ay buhay pa rin ito. Buhay ba ang ama? Kaya, huwag lamang sa pagpalo, pagkurot, pagdampot ng di tama, ito'y gamitin, kundi sa mabuti na rin. Huwag sa pagsuntok, huwag sa paghata ng buhok, kundi sa pagpupuri at
magpapasalamat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Bibig na pinagpapasalamat na ginagamit. Bibig ding ginagamit sa mapait na salita sa kapwa. Paano ang amang hindi natutuwa? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung sa tuwin ay mapait kang mangusap sa kapwa mo, nang bigyan niya ng problema ang bibig mo, alalahanin mo ito. Pagsisihan mo, baka ibalik pa ang mainam na pagdaloy, pati paglago ng iyong laway. Pati pangungusap ay ibigay. Pati panlasa ay gayon din. Muling kamti na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam. 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 At ikaw naman, na hindi pa nagaganap sa iyo ang gayon, timpiin mo na at pigilin ang labi mo na ibuka sa hindi tamang mga salita ito. Sa gayon, malulugon ang ama mo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Yamang naituran mo, ama ko, ang marapat pang kataga mo. Muli makapagsilid sa diwa ng tao ng marapat pagnilayan at matanto ito. Sa gayon, kung papaano sila'y magigising sa katotohanan at makakaunawa sa iyong mga aral, mararagdagang at patuloy na nararagdagan ang mga bilang ng sa iyo'y tinatatakan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kapag nagpatay ka ng baboy sa palengke, may tatak. Kapag kumukuha ka ng resibo, may tatak. Kapag kumukuha ka ng rehistro, may tatak. Sa kasal, sa binyag, etc. kung ano pa. Kapag ikaw ay paroroon, may tatak ka rin kung kasama ka sa tinatakan. Paano kung wala kang tatak? Paano kapag bubuksan? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sino ang kakatok at magpupumilit na papasok? Hindi naman katulad ng pintuan nyo sa dakong ito o kung saang tahanan nyo at mga gusaling malalaki. Wasakin lamang magagawa ng tao. Ngunit ang kaharian ng Ama, walang makawawasak na sinuman, maliban siya ang magbukas sa pintuan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang pintuan ng langit ay di nasisilayang nakabukas na kapinid. Ngunit ang inyong bibig masisilayan ng inyong kapwa kung kayo'y nangungusap. Subalit ang Ama, di man nyo nasisilayan siya, batid ang pagbuka, pagluwal ng salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang patuloy na nagmimithi, magluwal ng mainam sa kanyang labi. Ama'y nalulugod, siya'y tuwang-tuwa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ng di nakaunawa, ano naman kaya yung mga sinasabi na yun? Ganyan ba talaga yan? Apo, kutsing yun na yan. Pero hindi naman niya mabigkas sa katabi niya.
nangungusap sa isip niya. Naku, Eka. Kanina pa Eka ako dito eh. Kala ako'y paglabas manggagamot na. Eh, hindi ka pa ba ginagamot niyan? Kung nakikinig ka lang, nagagamot ka na. Mas malala ang isip mong bulok ang laman kaysa sa sakit mong walang kalalaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa may inyong kapayapaan, mga minamahal. Sino makapagsasabi sa inyo, malala ang sakit nito. Ito hindi. Dahil hahatulan nyo sa itsura, sa paggalaw, sa kulay, putlang-putla na Eka, mamamatay na. Hindi. Sapagkat mayroong sariwang-sariwa na mamatay. Kay ganda't kay inam ng kulay, patay. Nang mabalitaan. Kaya sinong hahatol sa inyo? Wala. Kaya kayo'y humatol sa mabuti. Mabuti ang inyong kakamtin at ganti. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Pagharian kayo. May tanong ba, mga mahal? Suliranin nyo'y ilagak iyalay sa Ama. Manalig magtiwalang kanyang tinatapos na. Kung tapat kang anak niya, magsusimigaw ka, sapagkat napapatotohanan niya sa gayong pamamaraan niya na siya'y buhay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, sa talangka may mataba, may huwad, walang taba. Ganon din sa mga limasag, sa alimango at alupihang dagat. Napukunching, puro naman ano yung sinabi mo na yon. Sadya. Sapagkat itong mga ito'y masarap ang taba. Ikaw, anong sarap ng taba ng buhay mo kung walang lasa sa pananaw ng Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kailangang magkalasa ang taba mo. Hindi yung taba ng laman mo, kundi taba ng pagmamahal mo sa Ama mo. Ang linamnam na nararamdaman mo at nalalasap na mahal ka niya. Katulad ng alimango, alimasag, talangka, alupiang dagat, kung di mo bubuksan, walang patotoo na sila'y matataba o payat na tinatawag. Ngunit ang Ama nasa loob ba ng puso mo, batid niya kung ano ka na panlasa sa Kanya. Kung matabang ka, payat ang panlasa mo, mataba at linamnam ay lasap na lasap mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't sinusukat niya ang katatagan ng tao, katapatan ng bawat isa. Mga mahal, mapapalad kayo, mga tapat, totoo sa Kanya. Sapagkat siyang sandigan at sandalan nyo na di matitibag magpakailanman. Batong walang katibagan, tunay na mainam. Hinuhulma ka sa mainam upang ikaw ay gawin niyang matapat na nilalang. Kaya, kung naihulma ka niya at tumanggap ka sa Kanya, tuwiran kang naging totoong anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang naihulmat tumanggap na ganap at nang siya'y naging ganap na lubos kanyang dala. Buhay nga ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halina, halina, halina,
Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina kayo mga anak ng Ama. Kayo ay makinig, kayo ay makinig. Kayo ay makinig sa mga aral niya. Huwag lamang sa damdamin at kaisipan ninyo ang siyang kayo'y magiging totoo, kundi sa bawat aral at gawa niya upang kayo'y matuto sa kaukulan niya, upang gawing marapat kayong lahat na sa kanya ay tatanggap at tuwirang magiging tapat. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina kayo, mga anak niya. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwirang. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan at kagalakan. Yamang kayo'y anak na buhay. Sapagkat ang Ama ay di Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Patnubayan kayo. Nagkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay. Ikaw ba ay masaya? Pinuri mo ba ang Ama? Nang pinupuri mo ba siya nung iyong nadarama? Lalo ka bang sumasaya at sumisigla? O nang ikaw ay nagpuri sa Kanya, ay nanghina, malakas ka nang pinupuri mo siya pasimula pa lang? Aba, hindi ako maniniwala. Sapagkat siya ang kalakasan, habang siya'y pinupugay, lalo mo siyang nararamdaman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ako. Buhay ang Ama ko. Buhay ang Ama niyo. Buhay nga siya sa atin lahat. Buhay nga po ba ang Diyos? Noong kang sabihin nilang, sira ulo, baliw ka, luka-luka ka, sa mga sinasabi mo, ano sasagot nyo? Ano? Sabi ng Mongoloid, okay lang. Subalit pag nagalit ka, totoo ka ba? O natalo ka ng kapwa mo, nang ibabaw siya, hindi ang Ama mo? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lagi mo siyang alalahanin, hindi ka matatalo ng sinuman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, nang matagal ka nang dumutulog sa Kanya, Diyos ko at Ama ko, ituro mo ng paraan kung paano gagaling ako. Nang nakita ng Amang tapat ka na totoo, may pinabatid siya sa iyo. Kahit sa isip mo lang ay dumatalay ito, puntahan mo si ganito. At may dadaling siya sa iyo. O dadaling ka niya kung saan dako. Kapag kapwa kayo ay isa, hindi siya napilitan na samahan ka, at ikaw din ay hindi napipilitang magtungo roon, sigurado, kaisa mo ang Ama, dahil siyang may kaloob na nagpabatid na sa iyo. Ngunit kung may isa sa inyo na hindi totoo, maaring 50-50. Bigo ka o tagumpay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pinababatid lang sa inyong tama
Naway makita nyo ang tumpak, maramdaman nyo ang karapat-dapat, at kayo maging ganap. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Sino nga bang makikipaglaban sa katotohanan samantalang wala namang bumaba para mangusap sa kanya na sabihin, anak, eto ako, kasama mo ko, ipaglaban mo ko. At hindi naman nakikita ng kapwa niya ang kasakasama niyang nagpapatatag, nagpapatibay sa kanya habang siya nangungusap. Subalit, sa mga nakadamat nakatanggap, hindi man kasama na nakikita ng mga mata ang kasakasama ng nangungusap at nagpapabatid ng marapat. Kung kapwa sila isa, parehas ang pandama. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Sapagkat wala namang masamang espiritu na magtatama. Walang masamang espiritu na nagpapagaling ng iyong karamdaman, kundi gugupuin ka pa para ikay mamatay na nga. Wala namang magpapagalak kung ikay nakikita niyang nalulumbay, lalo ka pa niyang hahatakin sa lumbay nang ikay mawala na sa pananalig at pananampalataya. At kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa, lalo ka niyang ibabagsak upang mamatay ka ng hindi kumilala sa iyong ama. Kaya't sino ang gagawa ng tama't tumpak, marapat at dapat? Diyos, Ama ng lahat. Halina mga mahal, di nyo man mahawakan, di nyo man makita, di nyo man mahatak, di nyo man kaharap. Kayo'y tumanggap sa kanyang kahiwagaan, kadakilaan, kapangyarihan na gawa ng Espiritu Banal. Sumainyo ang kapayapaan at tuwiran niyong masasabi, totoo pala may Diyos. Sapagkat kung ang mga naglilingkod sa inyo ay hindi nakadamat nakakita ng totoong hiwaga, walang maglilingkod na tao, kanino mang tao. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Hindi po ako makali, pinababahagi ito. Kahapon po, sa isip at damdamin ko gusto ko magtungo ng Divine Mercy Marilao. At ang sabi ko sa aking pamilya, alis tayo ng mga 8 or 9 or 9 to 10, makakahabol pa tayo ng misa. Chinek nung isa kong anak kung mayroong pangangan, mayroong pumama. Bilang tao, yaon. Ngunit at pasubali, paggising ko, may dumadatal na mensahe na aking itatala para sa mga tatay, daddy, bitay, tatang, papa, kung tawagin ng mga anak nila. Hanggang sa may mga sinagot pa, may mga sasagutin pa. Inabot na ng 10:00, hindi pa ako nakabihis, nakagayak, nakaligo. Kaya sabi ng anak ko na isa, Ma, mauna na po kami doon sa anak kong isa para madaanan at susunduin. Magkita-kita na lang po tayo. Sige mga anak. Subalit, naalala ko pa rin aking ina na napangakuan ko nung gabi, pupuntahan ko. Ngunit, anong oras natapos ang gawain, tulog na siya. Puntahan ko, maistorbo ang tulog niya at pamamahinga. Diyos ko, alis na naman ako. Ama ko, ikaw na pong bahala sa pagkukulang ko sa aking ina. Tinunguhan ko siya.
kinausap pa rin ako. Sa madaling salita po anong oras kami nakaalis? Tagpo kami dito sa may Baliwag. At diretso na kami umalis. Ngunit, convoy kami, subalit nagkahiwalay kung saan magpa-parking. Doon po sa parking lot, meron sa taas, meron sa baba. Ang sabi ko, naku, bilang tao po yan, pag-aralan ninyo. Saan kaya ka ako pumaradang mga kapatid mo? Sabi ko po sa anak kong panganay. Hindi ko po sila nakita. Pero ba't dito tayo pumarada? Parang nararamdaman ko may makikita ako rito. Purihin ang Ama, paliko pa lang kami, nakita nakaupo sa gilid. Sa daming tao na yon, nakita ko sila. Ang isang alagad at ang kanyang pamilya at mga tagasunod doon sa dakong sa gilid. Kaya bumaba na ko. Dahil tapos na ang misa, nanalangin na lang po ako doon sa baba, hindi na sa papanig. Ngunit, ang gusto ko doon na ako dumiretso, pasubali ay, ba't gayon ang damdamin ko? Hanggang sa, sabi ko, tara na sa taas, wala na rin namang misa. Sabi po nung anak ko, na bunso, Ma, teka po muna, hintayin natin si Papa. Ibang-iba na po nararamdaman ko. Saan ba nagpunta? Sabi ko, nag-CR yun, di ba? Ayaw po. Babalik dito, baka hanapin tayo. Sige, mupo po ako. Nakinig ako sa anak. Ngunit talagang iba na nararamdaman ko. Tara na. I-text mo na ang papa mo na doon na lang maghihintay. Ade, teka po, tumindig na ako. Umalis na po ako. At nang makakyat na kami doon sa taas na doon na yung mga hinihintay. Bilang tao, gusto kong mag-itmit. Ba't ba ako sumunod sa anak ko? Diyos ko, sabi ko, patawarin po ako. Ba't sumunod ako sa anak ko? Ba't di ko pinanaigan sarili ko? Eto na po. Nung makakyat na kami lahat, pagkatapos kong manalangin, hindi pa ako natatapos halos, nangungusap na ang Espiritu. Anak, patawag mo ang mga naging kasama ninyong napanagpo ko kayo rito. Batid kong abutan mo sila. At itong wikain mo, ituran mo. Ba't niloob kong makinig ka sa iyong anak? Ngunit hindi ko pinanaig na ikay makinig na tuwiran. Kung nakinig ka, para kayong mga nababangkak na isda doon, mahihilado. Sapagkat ang hinihintay nyo, hindi kayo nagkakaintindihan, naghihintay rin pala sila. Ito, ituran mo anak. Sadyang niloob kong maganap yaon na makinig ka sa iyong anak upang masambit mo ito. Tao, ano ang dahilan nyo kumisan sa inyong pananampalataya? Ano ang dahilan nyo kumisan pag di kayo makatupad at makasunod? Kasi yung anak ko kasi yung asawa ko kasi yung apo ko kasi yung kapatid ko kasi yung magulang ko Bakit anak? Kung tuwirang ako'y kilala at kung tuwirang batid ang magagawa ko, ba't susunod? Sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang kung sino nagmamahal sa kanya. Di ba't masigit na ako ang nagmamahal sa inyo? Ito anak, ang sambitin mo. Yan ang patotoo. Kung lahat lang ng tao sumusunod sa akin at di kung sino ang katwiran at dahilan, sa dako roon may naghihintay sa kanila na hindi nila namamalayan. Ang pagtugon at pagtupad nila kagalak at kasiyahan ang aking ibibigay. Bakit hindi nakakanta nito anak? Sapagkat ang tao ay mapangatwiran at mapagdahilan. Sino nililinlang nila? Sinong dinadaya nila? Ako ba o silang sarili nila mismo? Mga mahal, wala po akong magagawa. Maniwala man kayo dito sa lupa at hindi. Ngunit, kung mayroon nga lang pong patotoo
di sana'y di mahirap ang loob ko na para sambitin ito. Subalit ang wika'y ano, ba't mo pahihirapan ang loob mo? Ni sa hinagap ng isip mo, hindi mo magagawang likhain iyan kung hindi ko dinatal sa'yo. Bakit ngayon? Iisipin mo kung anong sasabihin nila. Sambitin mo, anak. At ako ang nakababati sa naniniwala at sa hindi. Sa tatanggap at hindi. At patuloy ng mga ngatwiran at magdadahilan. Kaya naman, bilang na bilang, salang-sala sa bawat araw ang sa Amay tapat at makatotohanan. Buhay bang Ama? Pag sinabihan mo, sasabihin, oh, sabi mo, hindi ka na nakukuskus ng gamot. At ang hiniling mo sa Espiritu, siyang tinutuloy mo. O bakit naituloy mo? Sabi mo, alang-alang sa pakikinig ko at pagsunod sa kapatid ko, alang-alang sa pagsunod ko sa anak ko, alang-alang sa pagsunod sa asawa ko. Alang-alang pala sila, alang-alang mo, sinaalang-alang mo. Huwag mo na akong isalang-alang. Tama baga, mga kapatid? Ito lamang po ang tamang sasabihin sa inyo. Kapag po gayon, huwag na po kayong mga ngatwiran. Sundin nyo na lang ang sarili nyo. Ngunit kapag tinanong kayo, mga ngatwiran kayo't magsisinungaling, pagtatakpan nyo pa yung sarili ninyo at kapwa ninyong mga pamilya para lamang makalusot kayo, eh lalo lang po kayo nagkakasala. Sapagkat totoong-totoo po, ako'y walang kaalaman, karunungan. Hindi po ako manggagamot at di ako manggagamot. Ngayon, kung para po sa inyo, naniniwala nga kayong totoo, sino sinusubukan nyo? Ako po ba? O ang nag-aatas sa akin? Huwag na po kayong magtaka kung hindi po kayo totoong nakakadama ng kagalingan. Sapagkat, balisaw-saw po kayo eh. Naroong gusto mo, naroong ayaw mo, naroong inaalinlangan mo, baka kaya hindi ako gumaling doon, ito muna pakikinggan ko. Kung saan ka, patid mong gagaling, yun ang sundin mo. Ngunit huwag mo nang idamay at linlangin ang nagpapakatotoong tumatalima. Sapagkat habang dinadaya mo siya, hindi naman siya dinadaya mo't niloloko at sinusubukan, kundi mismo yung nag-atas. Wala naman po akong kaalaman. At hindi ko naman po alam kung anong iniinom yung gamot at hindi ko rin alam kung gumagamot kayo o hindi. Ba't sasabihin nyo sa akin na hindi man po ako iniinom ng gamot? Yan lang po ang sa inyo tinutuloy ko sino niloko po ninyo? Aamin lang po ako nang aamin. Ganun ba? Sige. Mabuti naman. Subalit yung kabila noon na hindi nyo nakikita, alam niyan lahat yon. Sino niloko nyo? Ako po ba? Pinaliliwanag ko lang po sapagkat napakahirap. Kung ako lamang sa ganang aking sarili, gusto ko lahat kayo gumaling ngayon din. Sapagkat ayaw kong nabibigo kayo. Ngunit kung ako po ay mismo niloloko ninyo, hindi po ako magagalit. Nasubukan nyo nga ako, opo. Dahil naniwala ako sa inyo dahil tao ako. Ngunit yung nasa akin kaya ay nasubukan nyo at napapaniwala nyo? Hindi po. Sapagkat ako po kaya nyong lokohin, kaya nyong linlangin, dahil wala akong karunungan, wala akong kaalaman. Hindi ako Diyos. Subalit, yung kaya ako tumutupad at ngayon ay nasa harapan ninyo, dahil sa Kanya, siya po niloko ninyo, hindi ako. Kung napapaniwala nyo po ako at naloko nyo ako, hindi ko naman po yun ikahihiya. Dahil kung hindi pinabatid sa akin, wala akong magagawa. Subalit, ano kaya kung sa oras na ipabatid,
Sino dinaya? Ako po ba? O sarili nyo? Kaya magtapatan po tayo. Kung di nyo kayang alisin ang gamot nyo, sabihin nyo na lamang. Dito po ako gumiginhawa, ito po ay kagagaling ko. Hindi yung sa harapan kunwari, alis ko na po lahat, sa inyo na lang po yung... Alam nyo po, nakakapanginig ng espiritu ko. Yun ang hindi nyo alam. Yan ang hindi nyo alam. Anak, patawarin mo ang taong manlilinlang. Ang hindi nila alam, bawat sinasabi nila sa iyong panloloko, nadaya ka mat naloko nila, ako'y hindi. Ngunit hindi ko pababatid sa iyo ngayon. May pakikita muna ako. At bumalik. Ba't po kaya nagnanaknak yung sugat ko? Ba't po kaya lalo pang nagnaknak? O, wag mo sabihin sa dahon. Kung sa dahon, titigil na ako. Baka sa kasalanan mo, sa pagkakamali mo. Buhay ba nga ma? Wag po kayong magdaramdam. Nagsasabi lang ako ng katapatan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang buong katapatan. Ako'y hindi manggagamot at di po ako manggagamot-gamutan. Kaya, o halimbawa, may humingi ng bendisyon. Basbasan nyo nga po ito. O sulong, patnubayan ka't magpakatotoo. Gawin mong tama pananalig at pananampalataya mo, kakamtin mo yan. Yung pala, halimbawa, yung kasamay kabit o dili kaya ay mangangabit. Pag nabigo, sino sisisihin? Naku, hindi pala magaling nga po kunsing mo, nagpakatungo ako doon, nagkagastos pa ako. Bakit? Ipapahamak ba ako ng Diyos ko? Na alam niyang sa mali ang gagawin, bebendisyonan niya at papatnubayan at pagkatapos sasabihin, binendisyonan niya ako niya po kunsing Mga mahal, magnilay po kayo. Magnilay po tayong lahat. Kung nahihirapan kayo, ako rin po nahihirapan. Ngunit hindi ko lamang po pinaghihirap ang paghihirap ko, sapagkat may nagpapagaan sa akin. Dahil hindi ako nagdadala ng anumang kasinungalingan ng tao sa akin. Ang lahat ng nanlinlang sa akin, nanloko sa akin, sila magdadala, hindi ako. Kaya ako po, bawat araw, magaan ang aking paanghahakbang sa harapan nyo, makapagbibigkas ng mga bibig ng aking kasamang bibig. Ngunit di nyo nakikita, bibig ng ama at bibig ng anak. Buhay ba ang ama? May hiniling kayo, sinabi nyo, patnubayan kayo sa inyong gagawin. Ngunit ang tinuro sa inyo, hindi nyo naman ginawa. At ang ginawa nyo pa rin yung inyo. Ano ngayon? Ang patotoo, nagagabayan kayo noong mabuting gumawad sa inyo. Nilisyan nyo yung gawa nyo. Malilinlang nyo po ba ang mabuting Diyos? Maloloko nyo po ba ang tapat na Diyos? Hindi po. Gawin ng katotohanan at tapat. Kaya kung paulit-ulit, halimbawa, pinagaling ka na oo, pansamantala. Ngunit pakatandaan nyo lahat ng tao mamamatay. Kanya-kanya lang takda, kanya-kanya lang pamamaraan at kanya-kanyang dahilan. Ngunit ang totoong namatay dahil ang ama na may gusto at siya'y kinilala at naging tapat, totoo, magpugay kanyang kaluluwa. Buhay ba ang ama? At ito po ang misyon ko. Ang ipakilala ko
ang pinakikilala ko. At bahaginan ako ng katalinuhang karampot na pinahiram lamang para masabi ko ang dapat pakilala ko. Subalit, hindi ko po kailanman ipagyayabang sa inyong lahat na ako ang nagpagaling sa inyo, nakapagpaalis, nakapagbigay swerte. Lalong hindi ko rin aaminin at di ko kayang tanggapin ako nagpamala sa buhay nyo. Magandang umaga po. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung may pangarap kayong mabuti sa kapwa nyo, hindi ako maglilingkod kung hindi mabuti ang pangarap ko. Kung may layunin kayong maganda sa mga kapwa ninyo, hindi ako maglilingkod kung pangit ang layunin ko. Sapagkat isa man sa inyo ngayong naririto, walang may bayad para pakinabangan ko ngayon sa kailangan ko. Tama ba ga? Sa makatwid. Kung tayo'y kumikilala at mahal natin ang Diyos Ama, hindi tayo manloloko sa Kanya, sa kapwa-tao'y manloloko tayo. Buhay ba ang Ama? Nawa po, ipaunawa sa inyo ng Amang tinatawagan nyo ang totoo, na kung hindi sa salita niya na binabahagi, wala akong ibabahagi sa inyo. At kung masama naman at makapagpapahamak ang nagbabahagi, kung gusto nyo ng kaligtasan, kaya nga ako nagpapakapagal, nagpapakahirap, nagpapasakit, dahil sa nais kong kaligtasan. Kung ito ay kakantin ko pa'y kapahamakan, pare-pares na lang po tayo na magpakatao. Buhay ba ang Ama? Kaya ibig sabihin lamang, mga minamahal, mahal nyo ba ang Diyos nyo? Mahal ko siya, kaya ako naglilingkod. Kinikilala nyo ba siya? Nakilala ko nga siya, ngunit hindi pa lubos-lubos, kaya nais ko pa siyang makilala, kaya ako naglilingkod. Tinanggap nyo ba siya? Tinanggap ko nga po siya, kaya ako'y naririto ngayon. Sapagkat kung hindi, di ko kayo paglilingkuran. Kaya, pare-pares po tayong magkaisa sa mabuting layunin, adhikain, at gagawin. Tayo'y magkakamit ng grasyang hindi natin kayang liripin ng isip, hindi kayang tarukin ng ating damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, wika nga sa tuwina, at ang habilin, mag-ibigay kayo. Pagmamahal ang kailangan para maging makatotohanan, maging matapat. Sapagkat kung walang pagmamahal, di mo may gagawad sa iyong kapwa ang pagbabatahan mo siya. Sumainyo ang kapayapaan. Inuna na po sa inyo ang pahayag. Babasahin na lamang. Narinig ninyo, ayon kay Mateo, sa sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo, sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Aba, sino naman ang gagawa noon? Ang ibig sabihin, kung may gumawa sa iyo ng masama, ganti mo sa kanya yung mabuti. Tama ba ga? Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong mga balabal. Aba, sinong gagawa noon? Ang ibig lamang sabihin yan, kung sinasakdal ka ng kapwa mo,
Ang kung anong nasa sayong binalabal ng Diyos mo, ibahagi mo sa Kanya. At ipamigay mo yung pangunawa mo nang sa gayon, hindi matigim ng galit ang puso mo. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Aba, sinong gagawa niyan? Alalawang baga ang wika ay ito. Kung ninanais mo na mailigtas mo ang kapwa mo, pagpapakasakit mo ang sarili mo, alang-alang sama mo. Subalit, kasama mo siyang nagdadala, hindi ikaw nag-iisa. Kaya, hindi nabibigatan ka at nahihirapan. Masaya ka. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Anong may bibigay mo kung wala ka? Subalit ang pag-ibig mo, ibigay mo. Yun man lang makatulong sa nagagapin niyang damdamin. Kung namamatay na ang pagmamahal niya, dili kaya'y nagpupuyos ang damdamin niya sa inggit at hinanakit niya. Ibigay mo. Ang nasa sayo, kaya mong ibigay. Kung may pag-ibig ka, ay babahagi mo kahit kanino. Sumayin niyong kapayapaan, mga mahal. Pumisa ng tao, pagyayabang, ipagmamagaling, mayroon na akong alam. Ngunit tulad ng isang propesor, tapos na siyang nag-aral, marunong na siya sa lahat, patuloy pa rin siyang araw-araw ay nag-aaral sa librong binabasa niya upang bawat araw may turo siya. Kaya kung lahat ng tao ay nag-aaral sa kalooban ng Ama at inaalam ang kalooban niya, araw-araw nararagdagan ang mabuti mong natututunan nang dahil siyang may kaloob sa lahat ng anak niyang naghahanap at siya'y nasusumpungan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kapag nanghihina ka na sa pananampalataya mo, hindi ang gamot ay pagkain para lumakas ang pananalig mo. Hindi gamot ay pera para lumakas ang pananampalataya mo. Hindi gamot ay sasakyan para muling lumakas ang pananalig mo. Ang paglakas nito, sa tuwin ay makinig ka ng banal na salita ng Ama mo. Nang mapagnilayan mo at matanto mo, sapagkat kung ano man ang nagpapahina sa pananampalataya mo, pera, ipapaunawan niya ang lahat. Karamdaman, papaunawan niya sa iyo. Sa kapwa mo, papaunawan niya sa iyo. Kaya nga, nang dahil hinahanap mo ang kanyang salita, nagbibigay buhay sa iyong patay na pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paano mong hahanapin yan? De sa amin na lang po ako magbabasa ng Biblia. Wala ka namang pangunawa, literal mong binabasa. Kaya, kung paano literal mong inunawa, nagmagaling ka na. Ganun pala ka. Yung pala, dinadaya mo lang ang sarili mo dahil nangangatwiran kang tinatamad ka lang. Dili kaya, ayaw mo lang. Dili kaya, sino ba naman yung kapatid ko na yun para pakinggan ko? May Diyos naman ako pinakikinggan. Di sana kung pinakikinggan mo ang Diyos mo, hindi ka ganyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tanong ko lang, mga lagad, mali ba o tama? Kayong lahat na may pangunawa, mali ba o tama? Sa walang pangunawa, hindi ko kayo tatanungin. Wala kayong tutugon, kundi sarili niyong katwiran. Ngunit mahal na mahal ko pa rin kayo. Yan lamang ang pagkakaiba ninyo tao. Kayo nagtatangi, namimili ng minamahal nyo, subalit ako, pantay. May mali at di nagkakamali. Nagkasala at di nagkakasala sa palagay niya.
sinungaling at hindi, totoo at hindi, tapat at hindi, kapwa lahat kayo, minamahal na totoo. Kaya't kung nadarama ninyo, mababatin nyo ang Ama, kahit saan kayo, nakikita niya kayo, naririnig niya kayo, kaya't wala malilihim sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahana, nagkaramaniyahana, nagkaramaniyahana. Napakabuti mo, Ama, sa panahon ngayon ng pagninilay, pinag-aakma-akma mo at pinagtatama-tama mo ang mga katagang salita mula sa unang tipan at bagong tipan, na nagbigay ka ng talino at kapahayagan sa mga iyong ginagamit sa lupa. Buhay ba, Ama? Kaya yung iba, ang mabuti, pinasasama. Ang tama, minamali. Dahil may sarili silang kaalaman, karunungan, kabatiran, pagtanggap, pagkilala, at sarili nila nangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo. Walang banal. Pakatandaan ninyo, mga mahal. Walang banal, maging si Apo Kunching ay hindi gagawin ito kung ganang pagkatao lamang. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Kung sinuhulan man lamang siya na gawin mo ito, anak, at babayaran kita ng ganito, malamang kaya niya ginawa. May kabayaran siya at nakinabang. Subalit, sino naman ang sa kanya ay magpaparusa kung dinadaya niya at niloloko kayo? Diba't ang hindi nyo nakikita, nakinabang nga siya sa kapwa niya. Paano naman ang ganti ko sa kanya? Kaya tatalima ba siya kung tapat at totoo siya na may takot sa parusa ng Ama niya? Hindi. Kaya kahabag-habag ang nagmamagaling, daratalang takda ang Ama magpapahiya. Isang hari na napakasaking, na kapag may ginustoy-gustoy kanyang makamkam at gawin, at ang asawa niya ay gayon din. Kaya naman, suriin niyo ang buhay dito sa lupa. Ang kaganapan noon, kaganapan ngayon, at gagawin pa ng Ama hanggang sa masusunod pa. Pakikita niya, ang nagbabago lamang ang nagiging kanya, at ang di nagbabago, yung alam niyang hindi kanya. Buhay ba ang Ama? Hindi nagtagal, at ito naman ang nangyari kay Akab, hari ng Samaria, sa tabi ng kanyang palasyo sa Jezreel, ay may isang ubasan. Ito'y pag-aari ng isang taga-roon ang pangalay Nabat. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay, pagkat malapit na sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o bayaran o babayaran sa iyo. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, patawarin ako ni Yahweh, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Akab na malungkot at masamang loob dahil sa sagot ni Nabat.
Nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi makausap at ayaw kumain, nilapitan siya ni Reyna Jezebel. Jezebel. At tinanong, ano ba ang sinasama ng loob mo at di ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika na, kumain ka na at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya, pangkalahatang pag-ayuno, patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Pagkatapos, tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-ayuno at iniharap sa madla ni si Nabat. Lumabas ang 2 saksi sa lupahan at siya'y pinarangalan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ang inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng kanyang balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mahabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya. Nang mataman, hawakin naman. Salita mo'y kay inang, marinig ng sinuman, magising sa katotohanan, pagkangkang ay di katotohanan, na ikaw ang may alay. Sinabi ni Yahweh kay Elias sa taga-Tisba, madali ka, puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, itong pinasasabi ni Yahweh, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga asong dugo ni Nabat, doon din ihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Mga minamahal, hindi lang noon nagaganap ito. Ngayon din may nagaganap. Ngunit tanging ang Ama ang tagapagligtas at tanging Ama ang nakababati. Kaya magagalak ka ba at matutuwa sa iyong nagawa? Nalinlang mo man ang iyong kapwa? Nadaya mo man ang iyong kapwa? Na ginamit mo pa ang Diyos mo para sa panlilinlang? Darating at daratalang takda. Kapag kumilos siya, walang kapantay ang kanyang magagawa. Ang buhay ng tao, siyang nangangalaga, subalit siya rin ang kahatulan na tama at siya rin ang tamang timbangan. Kaya't ang walang laban at walang magawa, siya ang lalaban at ipaglalaban niya ang taong kanyang nakikitang inapi, api, gapi ng kapwa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kaya mga mahal, kilalanin niyong Ama, tagapagtanggol siya, tagapagligtas, kagalingan siya,
buhay niyo siya, lakas niyo siya, tibay niyo siya, liwanag niyo siya, kasiyahan niyo siya, kalusugan niyo siya, lahat ng mabuti ay sa Kanya. Kaya, kung nasa Kanya ka, payapa ang ibibigay niyang pag-iisip, kagalakan, di ka man magsalita. Sapagkat kilala niyang lahat ang may pagnanasang totoo at may pagnanasang pangsarili. Mga mahal, ang pagnanasa niyo ba ngayon totoo sa Kanya? Kilala niyo ba at kinikilala siya? Manalig ka, anak niya. Manalig ka. Ika'y may Diyos Ama. Ang gawa mo, patuloy mong pagsikapan, na bawat aral ay sa'yo'y ganap ninanamna. Huwag kang magmaang-maangan, magmagaling sa iyong Ama, na tunay kang may kabutihan. Manapa ang aminin mo sa Kanya, ang mahina ka't di siya kilala. Tatanggapin niya yang salita mo, pagkat tarok niya kung sino ka. Batid niya kung ano ka't maging kailan pa man. Ang gagawin mo't sasabihin, kaya't saan ka man naruroon, batid ka na, di mo pa siya nakita. Halina, halina mga mahal, tulad ni Job, inamin niya, naririnig lamang kita at di pa kita lubos kilala, kaya't ako'y patawarin mo kung ako'y nagkasala. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Kaya't nang siya'y humingi ng kapatawaran, ang ama niyang sa kanya ay buhay. Dumatalang saklolo't pinagaling, balat niyang halos inuod na yan. Naghilumat na parang na lahat, kabuhayan niya'y nagbalik. O aking mga minamahal, magnilay magbulay na tuwiran. Aminin mo ang iyong kahinaan, matatanggap ka ng iyong amang mahal. Pagkat ika'y anak niyang marupok at mahina, kung siyang sa'yo ay tatanggapin, karupukan mo iyong tatanggapin. Mainam na sa kanya ay alay, katatag at pagtitibay na tuwiran, nang dahil nagpakatuto kang umamin na tuwiran. Halina, halina mga mahal, aminin ang kahinaan ng pananalig. Pananampalatayan niyo sa kanya'y di pabuhay, nang ganang kayo'y kanyang pagalingin. Kung kailangan pa kayong mabuhay, marami siyang kaparaanan, ituturo niyang marapat, kakamtin niyo kagalingan, upang magsabi ka, buhay ka pala, aking ama, sumainyong kapayapaan, magpakailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahina pa ba ang pananalig mo? Aminin mo sa Ama. Patawarin niyo po ako sa mahina akong pananalig. Punuan niyo po ito at palakasin kung kulang pa. Wala ka bang pag-asa dahil nanghihina ng loob mo? Aminin mo sa Kanya. O aking Diyos Ama, nanghihina ang aking pag-asa. Dahil wala po akong alam na magagawa na, ngunit Ikaw ay makapangyarihan sa tuwina. Sidlan mo ako ng pag-asa at ligaya nang madama kong mahal mo ako, Ama.
wala ka na bang magagawa, ngunit nananalig ka sa Kanya, tandaan mo, marami siyang magagawa para sa iyo, nanak na mahal niya. Patnubayan kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan, mga minamahal, walang buhay kung walang nagbibigay buhay. Walang mabubuhay kung walang bumuhay. Kaya ang lahat sa Kanya ialay. Mabubuhay kayo sa Kanyang kaparaanan. Buhay ba ang Diyos? Kapag nagtiwala kayo sa Kanyang magagawa, kahit na sino pang kapwa nyo, mapipihit ang diwa, sapagkat Siya ang nangangalaga ng lahat ng Kanyang nilikha. Kung nagpaparuga, madarama ang paglingap niyang dakila. Buhay bang Ama? Subalit kung ikaw ay lumilisya, huwag ka nang magtaka, huwag ka nang umasa, sapagkat ang gusto niya ay katapatan, ang gusto niya ay katotohanan, ang gusto niya ay anak Kanyang sa Kanya'y magpakababa. Buhay bang Ama? Oh, mga minamahal sa iba't ibang bansa, pagharian kayo. Kapatid na LP, pa-translate mo sa wikang German. Sabihin mo, mahal na kapatid na Agnes pala. Kapatid na LP, sabihin mo kay kapatid na Agnes, patuloy siyang lumaban, patuloy siyang magtibay, patuloy niyang panaligan ang hiwaga ng Ama, yamang siya'y nagtitiwalang Diyos ay dakila. Sa inyong lahat, mga minamahal, kapatid na Au, kapatid na Dante, lahat kayo dyan, lahat, kapatid na Irene, Raymond, mga alagad na
Kung alagad pa kayo, tinatanggap nyo, patuloy niyong paghariin ang Diyos Ama. Kapatid na Bioli, kapatid na Felix, lahat kayo, kung saan kayo, Julian, kapatid na Peli, Japan, Vicky, Lourdes, lahat kayo, Pat, Baby, Eva, nawala na. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay, tapat, wagas ang pagmamahal niya. Nadaman niyo po ba? Damang-daman niyo po ba? De kayo po'y masaya. Sumasaya na po ba kayo? Aba, pitpitin niyo man po ako na sabihin na, balik mo nga po kung yung sinabi niyo, balik mo nga. Ba't ko pahirapan ang diwa ko? Hindi ikaw ang magbalik. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano, may memoryahin ko yon? Para lamang masabi ko sa inyo? Kung habang nagmimemorya ako'y inalis ako ng isip ng Diyos dahil ginagaya ko yon. Abay, kayo na lang, wag lang ako. Buhay ba ang Ama? So, may inyong kapayapaan, mga mahal. May tanong ba kayo, mga mahal ko? Sa labas ng bakuran at nasa loob ng dambana? Wala. Wala. Magalak kayo. Kung ganang inyong naramdaman ang Diyos, sigurado, di nyo manakita, may gagawin siya sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ano ba kung pinagtalunan ka ng 10 katao? Hindi totoo yung sa inyo, ang amin ang totoo. Hindi sila totoo, hindi totoo, huwad. Sila'y nagsabong, kayo hindi naman. Nananahimik kaya na. Ba't kaya pinaglalabanan si Kristo? Ba't pinagsasabong si Kristo? Hindi naman siya sabungero. Ba't kaya pinagtatalunan ng Ama? Hindi naman siya nakita. Kung totoo kayo, hindi kayo maglalaban-labat, magsasabong-sabong sa mga salita niya at mga aral niya. Kayo'y magkakaisa. Buhay ba ang Ama? Kaya, anak ka ba niya? Anak ka ba nila? Sino sila? Sino ba sila? Ang Ama ba may anak sa'yo o yung isa? Anak ka ba ni Ulo po? Lahi ka ni Abraham? Mapalad ka kung lahi ka ni Abraham. Kung anak ka ng Ulo po, kaya pala likwad-likwad ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Na mahal, sabi nga po huwag kang magsasalita ng tapos. Baka tulad ng aso, dinura niya, hinimod niya. Sapagkat hindi mo pwedeng panghawakan ng mali mong salita. Dapat ang panghahawakan mo yung totoong salitang Diyos na dakila ang nagwika. Ngunit kung tao, hindi mo mapanghahawakan. Sapagkat, habang pinipilit mo ang pangsarili mo, at ang Diyos mong nakakakita sa iyo, di mo nakikita, nagngingit-ngit, nagpupuyo sa iyo, baka pagsawaan ka na. Sa miya't may pagpaparaya niya sa iyo. Sapagkat wika nga niya, ang lahat may hangganan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan noon, ngayon, at kailanman, iisa ang Diyos na buhay.
Ano man ang tawag sa Kanya, iisa pa rin siya. Walang iba, tanging Diyos Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tingnan mo nga sila, mas matanda sila sa'yo. Mas presko sila ngayon, ano? Kaya, tularan mo sila. Magiging presko rin. Ikaw, buhay ba nga ma? O, paano ngayon ang istorya? Sasabihin nyo, ako'y bunso. Ako ang bata. Ay, matagal pa buhay ko. Magsasamantala muna ako magpapasarap. Eh, mas matanda sa akin, siya ang unang mamamatay. O, paano mo nasabi yan? Ha? Paano mong tinakda ang sarili mo? Walang magtatakda kundi Ama. Buhay ba ang Ama? O, sasabihin mo, ang mga magulang ko, pera, mayaman. Ikaw walang pera ang mga magulang mo. Ay, maulad ang buhay ko balang araw, ikaw talagang mahirap na. Ano? Paano mo hinamak ang kapwa mo? Ikaw ba may hawak ng kapalaran mo? Kung sino hinahamak mo, daratalang takda. Ikaw ang hamak sa kanyang pananaw. Buhay ba nga ma? Aba, minamata-mata mo ang kapwa mo. Matalino ka. Ay, tangay ka yan, mangmang yan. Aba, sino nagsabi sa'yo? Kung tangat mangmang siya at marunong naman siya sa Ama, ikaw ang mangmang sa pananaw niya. Oh, mga mahal, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahanam. Kawawa naman si Petra, naghihingalo na. Mabuti na lang ako malakas pa. Bunghang, yung naghihingalo na, yung bubuhayin ko pa anak. Ikaw mamaya, patay ka na. Anong reklamo mo? Mayabang ka. Mga mahal, mga salitang kung pagninilayan ninyo, tunay na nagaganap sa mundong ito. At di sasambitin sa inyo ng Espiritu ang hindi nasisilayan sa mundo. Kaya nga, ang may pagninilay ay magnilay, ang may pandinig ay nakarinig. Magbulay, magtanto, kayong lubos. Huwag mapanghamak ng kapwa, sapagkat kung ang Ama ang kikilos, kung sinong hinamak mo, siyang gaganti sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Magparaya kayo. Pararayain kayo ng Ama. Magmahal kayo. Mamahalin niyang tapat kayo. Magpatawad kayo at patatawarin niya kayo. Magbigay ka ng naayon sa iyong bukal na kalooban. Huwag dahil sa iyong pagmamagaling lamang. Sapagkat ang Ama mo, walang malilihim kailan paman. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang dumadama nagmamahal sa tuwina sa kapwa-tao. Ang Ama niyang tuwirang nagalak na lugod sa kanya. Kaya't ang bawat ginagawa mong mabuti kanino man, hintayin ang ganti. Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Nakasama ba sa iyo ang walang tali sa leeg? O nakagaan? Nakagaan? O nakasama? Ay! Balik mo na yung tali mo. Nakagaan. Pag nilayan mo na lamang, subukan kang sakalin kung di ka mahirapang huminga. Kalagan kung di maluwag. Ba't nyo kinukuyom? Sinasakal sa inyong damdamin ng hindi tama at marapat. Pakawalan nyo ng magluwag na tuwiran. Buhay ba ang Ama?
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang tao nga naman, gusto'y kunin yan, gusto'y kunin ito, gusto'y kunin pa ito, gusto'y kunin pa yon. Nang makuha naman, problema niya. Eh kung lahat ng nasa iyo ay galing sa totoo at ama mo ang nagkaloob niyan, eh wala kang problema niyan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Pakatandaan ninyo, kung ang kinukuha niyo ay pagmamahal ng ama, ang liwanag niya, ang pag-asa mula sa kanya, ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ibibigay niya lahat ng marapat at kayo'y matututong ganap. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Oh, kanina, ang dala nyo, bag. At problema. Ngayon, anong iuwi nyo? Yun pa rin ba? Ano? Nadagdagan ba yung uwi nyo? O nabawasan dahil kinain nyo na yung dala nyong baon? Tsaka pinambili nyo yung pera nyo kaya nabawasan? Nawa, naragdagan ito. Yung naragdag ay nakabuti, nakaganda, pabuti, paganda. Katagal na niyang problema mo na yan. Subalit ngayon mo lang pinipilit na itinuturo. Kaya nga wika ako'y gayon. Kung araw-araw nandito ka, hindi ko sasabihin niya on. Buhay ba ang ama? Kaya nga, manalig ka. Kung ano, pananalig mo, maganap sa iyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Relax, ano? Mapapalad yung mga na-stroke na taon ang binilang ay hindi sila na-stroke muli. Tapos nagbalik yung dating sigla nila at nasasabi nilang, ay ako na-stroke nga ako noon eh, ngayon eh, ganyan. Pero inabuso nila, sigurado. Dahil nalimutan ng ama, sigurado. Pag siningil, noon nagamot pa, nung sumumpong hindi na. Hindi ko kayo tinatakot. Ako'y nagpapalakas ng loob. Kaya gusto ko, kung pinagaling kayo, gawin niyo tama, nang hindi kayo magsisi. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Oh. Kaya nga ang tanong sa inyo eh, nung binabalisaw-saw ba eh, magaan siyang umihi o nahihirapan. Sabi, ganyan din po yung taong balisaw-saw sa pananalig. Narong gusto niya, punta muna ako sa doktor ko, ay doon muna kaya po kunching, ay doon muna ako sa albalaryo pa. Tatlo pala pinupuntahan niya, bawat kausap niya, ay ininom ko po yung gamot niyo eh. Ay opo, lahat sinusunod ko po eh. Yung pang-usap nila, ay opo, yung pala tatlo. Buti ko nga Diyos na tatlo ang sinabi mo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mas mabuti pa natuwa sa'yo. Hindi eh. Sa albularya. Kaya po kutsi. Tapos sa doktor niya. Tapos lolokohin lahat sila. Sinusunod ko po, lahat sinusunod. Bawat kausap niya, sinusunod. Sabi ng ama, Hoy anak, napipingin na ako sa pangako ko, salita mo aba. Puro na lang lahat, teka sila sinusunod mo. Pero ang totoo niyan, sinungaling ka. Ako rin, di mo nasusunod. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tandaan nyo, ang bawat sinambit ko'y pangkabuuan, pangkalahatan. Subalit mayroon dito noon.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pagpalain kayo. Yamang naituran mo na Ama ang marapat sa kanila. Matigib ng kasiyahan at kagalakan ang sa iyo'y tumanggap na. At patuloy mong pangalagaan, higit na pangalagaan mo pa ang kanilang kaloobang kay inam na nadama at isipang sa iyo'y nakakilala na. At ang hindi pa Ama, huwag silang pagsasawaan, patuloy mo silang pagbatahan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kumusta po? Kumusta kayo, mga anak ng Ama? Maligaya ba ang puso ninyong taglay? Kayo ba ay inip na umuwi na kayo kung nasa na ninyo? Walang bale, tumalikod kayo sa dakong ito, huwag lamang sa Ama. Batid na batid niya kung ano at sino kayo. Walang malilihim kahit na ano pa. Siya'y totoo, di nyo nakikita. Batid niyang lahat ang nasa sa inyo. Kaya't kung gutom ka, ngayong oras na ito, damang-dama niya, sikmura mo anak niya. Kung nabusog ka naman ng mga aral niya, walang balibito ka mo siyang maghahari anak niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan mo, nakinig ka ng mensahe, gutumantiyan mo na walang pang-hapdi, di mo namamalayan. Subukan mo, ginagawa kat ng hapdi na sigmura mo, hindi mo tinigilan, at ikay di kumain, ulcer ang abot mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mali po ba tama? Bahala kayo kung imali nyo. Basta totoo yaon, bahala nga kayo. Buhay ba ang Ama? Galit ba kayo? Natutuwa? Eh di kung magalit man po kayo, eh ako'y natuto, eh bahala rin kayo. O, magaling ka na. Nako! Kumbaga sa puno, malalim ang mga ugat. Mahirap hukayin. Purihin ka, o dakilang Ama, baliwan sa pananaw ng mga anak mo. Ikaw na may masaya sa ginagawa ko. Hindi bali na, ikaw lang ang matuwa. Dapat ganun. Eh hindi natutuwa yung kapwa nyo. Ang Ama naman galit na galit sa inyo. Alin ang mas maganda? Pa, halina kayo, magnilay pa nang madagdagan ang pangunawa nyo. Kung ayaw nyo'y bahala kayo, walang mawawala kay Constancia. Ay, sino yun? Huwag mo nang alamin, kapangit ang pangalan. Di bale, basta, hanapin mo yan sa kalendaryo ng matatanda, nandun yan. Buhay ba ang Ama? Sumainyo kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Kung ang ulan ay bumubuhos, nabubuhos din ng Ama ang gusto niyang ibuhos. Kaya sumahod na kayo sa magandang ibubuhos. Huwag sama-sama, itakwin nyo na. Magandang maga po. Sumainyo ang kapayapaan. Eh bay, hapon na po, Kuncheng. Mamayang pahapon. May dugtong pa yan. Ang tao, hindi pa tapos yung nangungusap, pinahatulan na. Sarili naman niya, hindi niya mahatulan. Ano kaya sabihin mo sa sarili mo? Hoy! Pedro, sinungaling ka. Petra, sinungaling ka. Hindi sana natatama yung pagkasinungaling. Eh hindi, sinabi niya, yung Maria na yan, sinungaling. Pero siya rin pala sinungaling. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian
kayo. Mali po ba, tama? Bahala kayo. Kaya tayo na sa Antipolo at tayo'y magsiwi na. Eh di naman po kami taga Antipolo. Oo nga po. Kaya nga sabi ko,